Naglalakad at nagsa-cellphone lang sa sidewalk ang lalaking ito sa Taft Avenue sa Pasay nang sundan ng riding in tandem. Pagkalapit ng mga ito, bigla na lang hinablot ang cellphone ng lalaki. Agad naman silang hinabol ng biktima, pati ang ilang nakakita, nakihabol na rin. Naabutan kaya ang mga sospek? Ang iba pang detalye sa krimeng yan, abangan! Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ikalimang araw ng Pebrero taong 2024. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Narito na mga frontline na balita. Bulkang Mayon nag-aalboroto pa rin matapos ang pagputok kahapon. Lagay ng mga residente, alamin. Habang sa Davao del Norte, matinding baha naman ang namerwisyo. Mga residente namamalimos na para may makain. Seguridad sa batasang pambansa hinigpitan dahil sa kaliwat ka ng bomb threats. Pati website ng Kamara tinangkang ihak. Sunod-sunod na cyber attack sa ilang website ng gobyerno ng Pilipinas na trace na galing daw sa China. Nanay, ibinugaw sa mga dayuhan ng 3 menor de edad kabilang ang 2 niyang anak sa Cebu City. Basketball player sa Cebu City, patay matapos ma-hit and run ng sasakyang may VIP blinker. Magnolia Hotshots forward Calvin Abueva at asawa ni San Miguel Beerman Center Moto Tua nagmurahan at nagsigawan. Let go! Ano yung asawa mo mo? Samahan tayo mo! Viral na LGBT member na binugbog noon, umasenso na ngayon at may-ari na ng paresan. Baklang dati nabugbog pero ngayon dinudomog na po. Taylor Swift. Historic ang pagkapanalo sa Grammy Awards. Pati si Miley Cyrus, wagi rin sa unang pagkakataon. Mas niligpitan na ang seguridad sa paligid ng batasang pambansa kasunod ng kaliwat ka ng bomb threats na natanggap ng ilang kongresista. Pati website ng Kamara ilang beses daw sinusubukang atakihin ng mga hacker. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Maraming mga pulis, may mga nakaparada pang police mobile sa paligid. At may mga K9 unit na umaamoy sa mga pumapasok na sasakyan. Parang seguridad tuwing may State of the Nation Address o SONA. Ganito kahigpit ngayon ang seguridad sa loob at labas ng batasang pambansa mula pa noong Biyernes. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, mas dinagdagan nila ang security matapos makatanggap ng pagbabanta ang ilang kongresista. I cannot reveal the names of those who have received threats, no? Basta sinasabi lang na baka bombahin tong House of Representatives, mga ganun. But as I've said, we take all these threats seriously. So, kaya we have taken special precaution ngayon. Hindi pa matukoy kung sino at ano ang motibo ng mga nagpadala ng mensahe. Pero marami raw ang pinadalhan nito. Hindi naman daw kasama sa mga nakatanggap ng banta si House Speaker Martin Romualdez. We have witnessed some motorcycles going around. Nireport sa akin ng security. Kaya pinagbawal na namin yung motorcycles being parked in front of any buildings. So we have designated a special parking area for motorcycles. Hindi na bago ang ganitong mga banta sa seguridad ng mga mambabatas. Noong 2007, isang nakapark na motor sa south wing ng batasan ang pinasabog na ikinasawi ni Basilan Representative Wahab Akbar. Para hindi ito maulit, ipinagbawal muna ang pagparada ng mga motor sa harap ng mga building sa batasan. Hiniwalay na muna ang garahe ng mga empleyadong nakamotor. Kung dati nakakapasok pa sa loob ng batasang pambansa ang mga delivery riders, ngayon dahil sa pinaiigting na seguridad, matapos makatanggap ng bomb threats ang mga mambabatas, hanggang dito na lang sila. Sa bungad ng North Gate, maaaring maghintay para iabot ang mga parcel at mga pinadeliver na pagkain. Ang bagong adjustment na ito, hassle nga lang sa mga delivery rider. Siyempre, apekta lang yung namin, yung oras, kasi per biyahe kami.
Yun. Kaya kung matatagalan sila, maghihintay kami hanggang dumating sila dito. Bukod sa bomb threats, mas dumami rin daw ang mga nagtatangkang i-hack ang website ng Kamara, partikular ang Congressional Policy and Budget Research Department. According to our IT group, there have been, I don't know if I will believe them, but millions of attempts to deface, to hack our data. Humingi na ng tulong ang Kamara sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Nagpatawag na rin ng briefing tungkol dito si Speaker Romualdez. Plano rin nilang kumuha ng hiwalay na third-party IT experts para mas isecure ang network sa buong batasan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sunod-sunod na cyber attack sa ilang website ng gobyerno na harang ng DICT at na-trace nila mga ito galing sa China. Kasama sa inatake ang website ng Philippine Coast Guard na naniniwalang may kinalaman ito sa agawan ng teritoryo. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Sa gitna ng tensyon sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, hindi na rin nakaligtas sa mga hacker ang Philippine Coast Guard. Pinunterian na rin kasi nila ang website ng PCG ayon mismo sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Base sa report ng ahensya, mga website ng ilang government agency ang sinubukang pasukin ng hackers. Bukod sa PCG, naharang din daw nilang cyber attack sa website ng Overseas Workers Welfare Administration at ng Office of the President. Pero wala namang nakuwang sensitibong datos. Whatever information they got, nagkaroon na ho tayo ng remediation. Sa layman's terms, so nagkaroon na ho tayo ng mga hakbang para kung ano man ho yung nakuha nila, hindi na nila ho magagamit. Ayon naman kay PCG spokesperson Armand Balilo, palalakasin na nila ang seguridad ng kanilang website para hindi sila mapasok. Baka raw ordinaryong hackers lamang ang may pakana nito. Pero hindi rin doon nila isinasantabi ang posibilidad na konektado ito sa issue sa West Philippine Sea. Ayon naman sa DICT, hindi pa nila masabi kung sino ang tunay na nasa likod ng pag-atake. Pero na-trace nila ang Internet Protocol o IP address ng mga hacker sa kaparehong lokasyon ng China United Network Communications Group o China Unicom na isang state-owned telco sa China. Pero hindi naman daw ibig sabihin nito'y may kinalaman kaagad sa pag-atake ang Chinese government. Ito rin ang pananaw ng cybersecurity analyst na si Art Samaniego. Meron silang tinatawag na mga virtual private network na pwede silang magtago at sabihin nila na nakakonect sila doon sa isang telco sa China. Pero ang katotohanan nun, sa ibang bansa sila, sa ibang lugar nang galing, maaaring sa Pilipinas pa nga. Ayon pa sa DICT, 3 grupo ng hacker ang sinasabing umatake sa Pilipinas. Yan ang Lonely Island na isang Iranian hacking group. Meron ding Meander at Panda na galing naman daw sa isang Chinese telco at gobyerno ng China. Lahat sila uri ng Advanced Persistent Threat o APT group. Ang purpose sa mga APT, kumuha ng impormasyon. At ang information na to pwede nilang magamit in the future laban sa atin o pwede nilang gamitin para makakuha sila ng mga bagay na gusto nila. Sabi ng mga cybersecurity expert, hindi na bago ang ganitong pag-atake ng mga Advanced Persistent Threat o APT group sa buong mundo. Madalas sinaabot nga raw ng 3 hanggang mahigit 7 buwan kung umatake ang mga hacker nang hindi namamalayan. At ang kanilang target, hindi na lang basta website, kundi mga email address na konektado rito. Sa gitna naman ng mga pag-atake online, may nakalatag na raw na National Cybersecurity Plan ng DICT na approval na lamang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kailangan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Tinawag ng isa sa mga may akda ng 1987 Constitution na plunge to death at dance to hell ang planong pag-amyenda sa ating saligang batas. Hindi naman naiwasan ng isang senador na magpasaring sa pagdinig kaugnay sa People's Initiative. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Full force ang mga senador sa unang araw ng pagdinig para sa pag-amyenda ng ilang economic provisions ng 1987 Constitution. Alinsunod yan sa Resolution of both Houses number 6. Pero kahit nagsimula na ang pagtalakay ng Senado sa charter change, tiniyak ni Senate President Juan Miguel Zubiri na hindi raw nila ito mamadaliin. We will not be falling into a trap on any deadline because to discuss such an important matter needs time. It needs study. It cannot be rushed like any regular bill that is just approved without thinking.
Si Senate Majority Leader Joel Villanueva naman, sinabing magiging mabusisi ang mga pagdinig. Hindi rin niya naiwasang magpasaring sa Kamara kaugnay sa People's Initiative na tinawag niyang Peking Initiative. Hindi rin daw nila ititigil ang investigasyon kaugnay nito. May mali po. Why should we turn a blind eye to these irregularities? Ang dami pong tanong, sino ang nagpondo sa kampanya? Saan galing itong pondo ng PI? Present din sa pagdinig ang legal experts, kabilang ang ilan sa mga may akda ng saligang batas, gaya ni dating Chief Justice Hilario Davide. Maging sila ay tutol sa tsa-tsa, lalo't walang rason para daw amyendahan ito. Iginiit din ni dating Chief Justice Davide na hindi makabubuti sa ating bansa ang pag-amyenda sa ilang economic provisions ng 1987 Constitution, kung saan bubuksan sa mga dayuhan ang pagmamay-ari ng ilang negosyo na may kinalaman sa edukasyon, advertising at public utility gaya na lamang ng transportasyon, railway o kaya airport. May babala pa si Davide kung itutuloy ang pag-amyenda sa saligang batas. Amendments to or revision of the Constitution at this time would be a lethal experiment, a fatal leap, a plunge to death, a leap to hell. It would be a cha-cha dance to the grave or to hell. It would be a cruel punishment for a God-loving, patriotic, and nationalistic people. Si dating Supreme Court Justice Adolf Azcuna na isa rin sa mga may akda ng 1987 Constitution, bukas daw na luwagan ang ilang economic policy ng bansa. Pero It should not be in the Constitution. It should be in an ordinary legislation. I'm for restriction, but it should be flexible. It should be in legislative form, not in a very hard to change constitutional provision. nagkakaisa din ng mga legal experts pagdating sa botohan sa charter change. Magkahiwalay daw dapat ang mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Sa pag-usad naman ng pagdinig, aayusin na rin daw ng Senado ang rules para sa Constituent Assembly na gagawin kapag tapos na sa pagtalakay ang subcommittee. Nanindigan ang mga senador na boboto sila ng hiwalay sa Kamara, kung saan kailangan ng 3/4 ng total na dami ng senador o 18 votes para maipasa ang kada amendment. Babala naman ni Zubiri, I foresee a problem in the future wherein the House may stick to its guns and add more 7 amendments or even political amendments. If the Senate refuses to agree to the amendments of the House, then nothing is passed. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Nagkaayos na raw sina Senator Amy Marcos at Davao City Mayor Baste Duterte. Kasunod niyan ang sinabi ng alkalde na ginagamit siya sa mga drama ng senadora. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Parang may gustong mag-away kami. Yan ang makahulugang pahayag ni Senator Amy Marcos sa tensyon sa kanila ngayon ni Davao City Mayor Baste Duterte. Pinuna ng alkalde ang sinabi ni Amy sa media na nagsorry raw siya sa senadora matapos ipanawagan ang resignation ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang leadership forum sa Davao City noong January 28. Sa isang Facebook post, sinabi ni Baste na ginagamit lang daw siya ni Amy sa drama sa media. Totoo namang nagsorry siya sa senadora pero dahil naawa raw siya rito at hindi dahil sa mga sinabi niya kay PBBM. Dagdag pa ng alkalde, tigilan na raw ni Amy ang pambobola. Pinalampas niya na raw ito noon pero ang ingay pa rin ngayon. Sabi naman ni Senator Amy, nagkausap na sila ni Mayor Baste. Hindi na pinaliwanag pa ng senadora kung nagkamali nga ba siya ng pagkakaintindi. Pero giit niya, sa nangyayaring kaguluhan ngayon, napakadali raw baliin at bigyan na maling kahulugan ng mga kwento. Tila may gusto raw na mag-away sila. Wala namang pinangalanan ng senadora at hindi na raw muna siya magkukwento. Kahapon naman, may inilabas na vlog si Pangulong Marcos at nagpasaring siya sa mga naninira sa isinusulong na Bagong Pilipinas. Sa isang bagong Pilipinas, walang puwang ang mga paninira at paghahatakang pababa. Unahin natin ang ating bayan. Magbago na tayo. Wala ring pinangalanan ng Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Nagpapalimos na sa kalsada ang ilang binahang residente sa Carmen, Davao del Norte. Ang pinsala sa mga pananim umabot na sa 70 milyong piso. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Umaga pa lang nakaposte na si Diana sa kahabaan ng Poblacion Road dito sa Carmen.
Hawak niya ang karatulang may mga katagang "Please help us". Bawat dumaraang sasakyan, kanyang pinapara sa pag-asang makahihingi ng tulong. Inaalala niya ang kumakalam na tiyan ng 2 anak. Palagi pong humihingi ng gatas pero hindi ko po mabigyan kasi nga po wala nga po kami kahit piso doon. Kasi nga wala nga po kami hanap buhay. Kasi pending po yung mga gulay namin nabahaan po. Isa lang si Diana sa mga namamalimos na residente mula sa iba't ibang binahang barangay. Nang huminto ang tricycle na ito, nagkagulo ang mga bakwit at agad sinunggaban ang dala nitong mga ayudang damit. Halos magbalyahan pati mga bata sa damit at tsinelas na nagsambulat na sa lupa. Patuloy naman ang pamamahagi ng pagkain ng Carmen LGU sa buong bayan. Ang mga residente sa Barangay Guadalupe at Mabaus sa mga tent pa rin tumutuloy. Nasa 10 eskwelahan naman ang lubog pa rin sa baha. Lumulutang yung mga upuan. Yung mga libro, ano nangyari? Basa yung iba na agapan pa namin. Ang ilang pwesto sa palengke tigil rin muna sa pagtitinda dahil mataas pa ang tubig. Pero si Rita, inilipat sa loob ng sasakyan ang mga paninda. Siyempre, tuloy-tuloy ang gastos kaya dapat gumawa ng paraan para makabenta. Kasi kung sana kung tumigil din ang gastos, kung tumigil ang negosyo, di ba? Bukod sa mga bahay, apektado rin ang mga pananim gaya ng palay at saging. Ayon sa Carmen LGU, nasa 2,300 hectares ang nasirang palayan at aabot sa 90 million pesos ang pinsala sa agrikultura sa bayan. Ang Carmen ang naging catch basin ng mga probinsya ng Agusan, Davao de Oro at Davao del Norte. Dito rin bumuhos ang tubig mula sa 2 malaking ilog sa Davao City. Kaya naman ang dike ng bayan hindi kinaya ang ragasan ng tubig. Ito ngayon ang minamadaling ayusin para mapahupa ang baha sa bayan. I am hopeful with the most of 2 days, the whole stretch from Ising Bridge downstream doon sa Taba, matatapos natin within 2 days more. Sa tala ng Office of Civil Defense, 16 na ang namatay sa Davao Region dahil sa malakas na pag-ulan at pagbaha. 4 naman ang nawawala. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Patuloy ang pag-apula sa forest fire sa Atok, Benguet na nagsimula pa kahapon. Tulong-tulong ang mga bumbero sa pag-apula sa sunog sa bahagi ng bundok sa Barangay Topda. Ayon sa mga otoridad, nagsimula ang sunog pasado 9:00 ng umaga kahapon. Sa lakas ng hangin, umabot yan sa Halsema Road sa Barangay Kaliking. Hindi pa masabi sa ngayon ng mga otoridad kung gaano kalawak na ang nilamon ng forest fire. Pero ayon sa mga pulis, nagsimula ang forest fire sa mga sinunog na basura ng mga residente. Binubugaw ng ina ang sarili niyang mga anak at isa pang bata sa Cebu. Ang mga parokyano ng cybersex den, mga dayuhan online. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Nagkahabulan pa ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation Central Visayas at ang target sa bahay na ito sa pinamungahan Cebu nitong Huwebes. Pakay nila ang inang ibinubugaw mismo sa mga foreigner ang kanyang 2 anak na babae at isa pang minor de edad. Ang bahay daw ang nagsisilbing pugad ng cyber pornography. Kasama ang pwersa ng DSWD at US Homeland Security na iligtas ang mga biktimang edad 8, 12 at 15 anyos. 2 buwan na palang minamanmanan ang inang si Imelda, di niya tunay na pangalan. Inilalako raw ni Imelda ang mga biktima sa dayuhang pedophile o mahihilig sa bata. Nakipag-ugnayan ang US Homeland Security sa NBI nang may maaresto silang suspect sa Amerika na kliyente raw ni Imelda. Inabutan pa raw ng NBI ang masisilang bagay na ipinapagawa sa mga bata habang ka-video chat ang mga banyagang parokyano. Na-recover sa bahay ng bugaw ang Wi-Fi at sex toy na pinagamit niya sa sariling mga anak at isa pang biktima. For the 2, katong younger, she was grooming them already, like take photos of them shirtless, posing before the camera, kuhaan kag video while you're taking a shower, but she would send this to the foreign clients. For the 15-year-old now, who's like she really had to perform. She's totally naked with a toy. $2 daw ang bayad sa pambubugaw na ipinapadala sa pamamagitan ng e-wallet. These are exploiting minor children. Our minor children, feeding them to predators abroad.
Well, statistics would show it is rampant here in our place, in Cordoba, and in all other places here. So we encourage officials in the barangay, concerned citizens, to report incidents of this to our office. Sinubukan naming kunan ng panig si Imelda pero tumanggi ang abogado niya. Presume innocent maging siya until karon. Presumed innocent pa siya hanggang ngayon. So pagsisikapan namin ito dahil seryoso talaga yung crime na ina-accuse sa kanya. Nasa pangangalaga na ng DSWD ang mga biktima. Mahaharap naman sa patong-patong na kaso ang bugaw na ina na nasa kustodiya na ng NBI Central Visayas. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5. Sa pool sa CCTV ang panghablot ng cellphone ng riding in tandem sa Pasay. Sinubukan panghabulin ng biktima ang mga kawatan. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Abala sa pagsiselfone ng lalaking ito sa Taft Avenue, Pasay, pasado alas 9 kagabi nang buntutan siya ng riding in tandem. Nang makalapit, biglang hinablot ng backride ang cellphone sabay harurot palayo. Muntik pang masagi ng mga sospek ang isang vendor at ang kanyang kariton sa pagmamadaling tumakas. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang patuloy sa paghabol ng biktima sa gitna ng kalsada. Nakihabol na rin ang ilan pang nakakita pero sa huli, bigo silang abutan ng mga kawatan. Dito sa lugar na ito nangyari yung panghahablot. Ayon sa barangay, sinubukan pa ng biktima na kuhanin ang kanyang cellphone kaya naman nagawa nitong tumakbo. Mula rito sa bahaging ito ng Taft hanggang doon sa Buendia na nasa higit kumulang 500 metro rin ang layo. Naisumbong na sa barangay ang insidente. Halos di raw makapagsalita sa takot ng biktima nang kausapin ng mga opisyal. Parang takot din po at balisa. At hindi ho siya syempre makausap ng maayos dahil nga siguro dahil sa shock niya. Ayon sa isang security guard na nakakita sa insidente, hindi na raw bago ang mga nakawan sa lugar. Pag medyo dito madilim yung yung area, diyan sumasalakay yung mga nanghablot ng cellphone. Ang barangay naman, may mga karatulang nagpapaalala sa publiko na mag-ingat sa mga masasamang loob. Pakiusap nga po ng barangay, sana ho habang naglalakad kayo wag na ho kayo gamamit ng any gadgets para hindi po kayo mabiktima ng riding in tandem. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga salarin. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Hindi bababa sa 10 pampublikong bus ang hinuli ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng DOTR sa Macapagal Avenue sa Parañaque pasado alas 5 ng umaga kanina. Ilan sa mga bus na pinara at tiniketan ay nabistong overloading. Meron ding mga hinuli dahil nagsakay at nagbaba sila sa maling lugar o di kaya'y lumana ang Certificate of Public Convenience o CPC. Ang iba naman, bago pa ang CPC pero hindi lang daw nadala. Hindi naman naiwasang maghimutok ang mga apektadong pasahero na nagmamadali papunta sa kanilang trabaho. Perwisyo talaga yan, sir. Till Monday, dapat hindi ganyan Tuesday, wala sila makitang ganitong overloading. Nalilate na talaga kasi ilang sakay pa kami. Alam, malilate kami. Dahil sa ganitong sitwasyon na may kayo, operasyon. Bawas na po sa yan. Sa isang araw, 8 hours, may bawas na po kami niyan pag nalate. Pinara dahil puno. Susunod, Meralco posibleng magpatupad ng dagdag singil sa kuryente ngayong buwan. Anak ni dating Senator Juan Ponce Enrile, inakusahan si dating Communications Secretary Martin Andanar na nagpupondo raw ng mga vlogger na bumabatikos kay Pangulong Bongbong Marcos. At Magnolia Hotshots forward Calvin Abueva at asawa ni Mo Tautua ng San Miguel Beerman nagmurahan at nagsigawan. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Hello, affordable silog meals na nga ba? Bumaba na ang presyo ng bigas at itlog
sa mga pamilihan ayon sa Department of Agriculture. Pero di pa rin yan ramdam ng ilang kainan. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Top silog man, bang silog o sisig silog. Kahit anong ulam ay sarap talagang ipares sa mainit na silog o sinangag at itlog. Kaya lang ang presyo ng tipid meal na yan, higit 100 pesos na sa ilang kainan. Gaya na lang sa silugang ito sa Quezon City na di raw maibaba ang presyo. Ang mahal pa rin daw kasi ng bigas at itlog. Binabase na rin po namin sa ang pagtaas namin, binabase na rin sa mga presyo ng bilihin. Dahil halos kung bumaba man ngayong buwan siguro mga sunod mataas na rin. Sa monitoring ng Department of Agriculture, lumabas na 2 piso ng ibinaba ng presyo ng bigas. Yun nga lang, kakaunting palengke lang ang nakikinabang. Sa Murphy Market nga, nasa 54 pesos per kilo pa rin ang pinakamurang bigas na nakukuha ng retailer sa mga supplier. Kung meron mang makuwang mas mura, matagal pa bago maibenta ang supply. Uubusin pa raw nilang lumang supply na nabili ng mas mahal. Baka malugi nga kami pagka binaba namin yan, tapos ganyan ang presyo, di kawawa naman kami. Sabi naman ng DA, huwag mag-alala dahil unti-unti nang bababa ang presyo sa mga susunod na buwan sa pagdami ng supply. Hindi rin daw nakikitang mapupuruan ang produksyon ng bigas ng El Nino. Malaki yung area na nataniman. Hindi siya nakikita na malaki ang epekto. Bagamat very early pa, February, yung peak ng harvest natin ay March to April. Pati ang itlog tuloy din ang pagbaba ng presyo. Hanggang piso ang binaba ng benta nito mula Enero. May ilang palengke pang lampas piso ang itinapyas. Paliwanag ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, dulot ito ng oversupply sa itlog ngayon. Bumaba raw ang demand simula noong 2023 kung kailan nagparami ng produksyon ng poultry raisers. Kaya panawagan nila mapataas muli ang demand sa itlog. Ang mangyayari niyan, yung mga small nag-produce ng itlog talaga mag-close down kung tuloy-tuloy yung pagbagsak ng presyo. By 3 to 4 months na naman yan is pataas na naman yung presyo. Nagpapatulong na raw ang DA sa Department of Social Welfare and Development at National Nutrition Council para maisulang pagkain ng itlog para mapataas ang demand. Bukod naman sa itlog at bigas, bababa na rin daw ang presyo ng galunggong ng 30 hanggang 50 pesos kada kilo. Tapos na kasi ang closed fishing season sa bansa kung saan bawal munang manghuli para makapagparami ang mga isda. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Sa mga kapatid nating motorista, magpagas na ngayon dahil bukas may taas presyo na naman sa mga produktong petrolyo. 75 centavos kada litro ang itataas sa gasolina, 1 peso and 50 centavos naman ang dagdag sa presyo ng kada litro ng diesel. Habang ang kerosene, 80 centavos ang itataas kada litro. Ito na ang ikalimang sunod na oil price hike ngayong taon. Ayon sa DOE, isa sa mga dahilan ay ang panukalang palawigin ang pagbabawas ng produksyon ng oil-producing countries. Pati po singil sa kuryente, nagbabadyang tumaas ngayong buwan. Base raw yan sa initial billing mula sa mga supplier ng Meralco. Hindi pa masabi ng kumpanya kung magkano ang kanilang magiging dagdag singil ngayong Pebrero. Pero bunsod yan ang taas presyo sa imported liquefied natural gas na ginagamit na panggatong sa kanilang mga planta. Nariyan rin ang paniningil ng feed-in tariff allowance o FIT-all. Ang FIT-all ay singil sa consumers na napupunta sa pondo para sa renewable energy projects ng bansa. Kung magkakataon, ito na ikalawang dagdag singil sa kuryente ng Meralco ngayong taon. 3 araw ng brownout ang tanggapan ng Department of Agriculture sa Quezon City. Todo paypay ang ilang empleyado sa DA habang nasa loob mismo ng kanilang opisina. Meron pang nagsindi ng kandila. Ayon sa DA, Sabado ng hapon na magsimulang mawalan ng kuryente ang lumang gusali ng Kagawaran. Inaalam pa kung anong dahilan ng brownout. Sa ngayon, di pa masabi kung kailan may babalik ang kuryente. Pero pagkaklaro ng DA, may ilang bahagi ng gusali na may kuryente. Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang operasyon. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga panalong showbiz balita ngayong Lunes.
Big success ang katatapos lang na Manila International Film Festival sa Hollywood. Isa sa mga highlights nito ang pagkakatay ni Dingdong Dantes at Piolo Pascual bilang Best Actor. Narito po ang aking report. From the movie Rewind, Dingdong Dantes! Wala movie Palyari! Nagtay bilang Best Actor sa kauna-unahang Manila International Film Festival o MIFF sa Hollywood, sina Dingdong Dantes at Piolo Pascual. Ang dalawa, hindi pa rin makapaniwala sa pagkilalang kanilang natanggap. I'm just really thankful. And I it's not that you ask for it, but it's it's nice it's like getting a gift. So I'm really happy, and this is for sure will go down to my history, after the first being here, the first MIFF. First ever in the history of Philippine cinema na ganito, 10 pelikula na dinala with government support and with the sole intention of reaching a wider audience through our 10 beautiful films. I thank our organizers for the efforts. Nakakuha naman ng 4 na award ang pelikulang Firefly, kung saan bahagi rin si Dingdong. 3 pagkilala naman ang nakuha ng Jescom Films at MQuest Ventures entry na Gumburza. Kabilang na ang Second Best Picture, Best Cinematography at Audience Choice Award. Sa kabuuan, naging mainit ang pagtanggap sa film festival tampok ang ating mga pelikula. Nagdiriwang ngayon ang pamunuan ng MIFF at ng buong Filipino community dito sa Los Angeles, California dahil sa tagumpay ng First Manila International Film Festival. Ang dasal nila, sana magkaroon pa ng mas maraming pagkakataon ang Philippine cinema na maipamalas ang galing ito saan mang sulok ng mundo. Ngayon pa lang, looking forward na ang Film Fest organizers sa mas pasabog pang pista sa mga susunod pang taon. Hopefully ito ang magbukas ng pinto sa mga pelikulang Pilipino na makapenetrate dito sa Hollywood at sa buong mundo. You know what, Karen? We have a given talent. It's a natural talent. At ito yung panahon. This is the time, this is the perfect time for the Filipino talent to shine. Not just in the Philippines, but in or on the stage of Hollywood. Ito pa nga, agad namang nag-trending ang patikim sa much-anticipated movie na Ed Joke. Higit 40 segundo lang kasi ang teaser. Pero promising na agad ang hinatid ni Asian Academy Creative Awards Best Actress na si Jodie Santa Maria. Kita siyang nagdadrive habang umiiyak. Rinig naman sa background ng iconic Apo Hiking Society song na Panalangin. Ilang saglit pa, pinakita na si Elijah Canlas na gaganap bilang si Ed Joke o Edgar Hopson. Si Edgar Hopson ay kilalang student leader at activist noong dekada 80 na tumuligsa sa martial law. Sunod, motorcycle rider sa Cebu City na hit and run. Nakabundol, government vehicle daw? Anak ni dating Senador Juan Ponce Enrile, inakusahan si dating Communications Secretary Martin Andanar na nagpopondo raw ng mga vlogger na bumabatikos kay Pangulong Bongbong Marcos. At PBA imbestiga na ang sagutan ni Calvin Abueva at misis ng isa pang player sa Davao. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nagpalitan ng patutsada ang anak ni dating Senador Juan Ponce Enrile na si Katrina, kina dating PCO Secretary Martin Andanar at vlogger na si Sas Rogando Sasot. Binansagan silang bayaran ng China ni Katrina, pero tinawag naman siyang sinungaling ng dalawa. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. I just found out also that Martin Andanar is not based here.
He is now based in Beijing. He is the one funding all this disinformation, like Maharlika, like SAS, like all these others. Ito ang maanghang na banat ni Cagayan Economic Zone Authority Administrator Katrina Ponce Enrile laban kay dating Communications Secretary Martin Andanar na nakabase ngayon sa China. Sa viral video sa isang forum ng CESA, inakusahan ng anak ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na si Andanar daw ang nagpopondo ng mga vlogger na bumabatikos kay Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang sa pinangalanan ni Katrina ang isang vlogger na tinawag niyang Maharlika at si Sas Rogando Sasot, na kilalang supporter ni dating Pangulong Duterte. Mga propagandista raw sila na ginagamit ng China para linlangin ang mga Pinoy. They're not doing this out of love of country. You want to continue to listen to their rants? Go ahead. But I'm just telling you, they're being paid from China. Banat pa ni Katrina, madalas daw batikusin ng mga vlogger si PBBM. Paborito raw kasing punahin ng mga ito ang underdog o yung mga nakaupo sa pwesto. Sila parating binabato, di ba? There was never a president here that was truly loved. Being on the top, isang mali mo lang, upunahin. Bumuelta naman agad si Sasot. Sa isang online post, iginiit niyang hindi siya binabayaran ni Andanar at ng China. Tinawag niya ring sinungaling si Katrina. Sabay ungkat sa kaso noon ang ama niyang si dating Senador Juan Ponce Enrile na nadawit sa issue ng Coco Levy Fund. Dapat magpasalamat na lang daw sina Enrile na hindi sila binalikan ng mga galit na magsasaka. Si Andanar naman, sinusubukan pang kunan ng pahayag ng News 5. Nasa China siya ngayon bilang anchor ng English news program sa isang Chinese state-owned TV network. Pero sa isang Facebook post kanina, tila may patutsada rin siya kay Enrile. Nag-post siya ng litrato ng delata sabay caption ng katagang fake news at mag-research daw muna para hindi mapahiya. Wala pang tugon sa mga bagong pahayag ni Andanar at Sasot ang kampo ni Enrile. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Good news naman tayo, ipatutupad na ang aumento sa sahod ng mga kasambahay sa Calabarzon simula February 19. 1,000 piso ang dagdag sa buwan ng sweldo ng mga kasambahay sa riyon ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ibig sabihin, magiging 6,000 pesos na ang monthly salary ng mga nasa lungsod at first-class municipalities. 5,000 pesos sa iba pang bayan. Halos 240,000 na mga kasambahay ang makikinabang sa taas sweldo. Inaprubahan ito ng National Wages and Productivity Commission nito lang Enero. Hulyo 2022 pa, huling nagkaroon ng wage hike sa Calabarzon. Suportado ng National Commission of Senior Citizens ang panukalang tanggalin na ang booklet ng senior citizens para sa discount sa mga pangunahing bilihin. Tutol naman dyan ang samahan ng mga supermarket at grocery sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Maswerte na si Mang Ramiro kung kumita ng 500 piso sa maghapong pamamasada ng tricycle. Sa edad na 67 anyos, 2 pa sa kanyang 4 na anak ang kanyang pinag-aaral. Sa laki ng gastos, malaking tulong daw ang 5% senior citizen discount sa mga supermarket. Ang problema, hindi siya nabibigyan ngayon ng diskwento sa grocery dahil nawawala ang senior citizen booklet niya. Kasi po kami mga senior, minsan malilimutin na, hindi mo na, minsan may iwan mo yung booklet, hindi mo madadala, di ba? Ganito rin ang sentimiento ng ibang senior citizens tuwing sila ay mag-grocery. Minsan may malimutan yung booklet, di madala. Ang madala yung ID lang. So, mas maganda dyan mawala ng booklet. Kaya ang National Commission of Senior Citizens, suportado ang panukala ng ilang mambabatas na tanggalin na ang mga booklet ng senior citizens. Halos hindi nagsiserve ng purpose ang booklet. At saka minsan hindi na-enjoy ni senior citizen dahil naiiwanan sa bahay ang booklet at hindi na present. Base sa 2010 Joint Circular ng Department of Trade and Industry at ng Department of Agriculture, kailangan munang ipresenta ng isang senior citizen ang purchase booklet sa retailer tuwing bibili ng basic necessities o mga pangunahing bilihin. Kabilang dyan ang bigas, mais, tinapay at asukal.
5% ang discount ng senior citizens para sa hindi bababa sa 4 na pangunahing bilihin kada linggo. Ang presyo ng mga bibilihing basic necessities hindi dapat lumagpas sa 1,300 pesos. Tutol ang supermarket owner sa panukalang tanggalin ang purchase booklet sa mga senior. Ito raw kasi ang ginagamit para ma-monitor ang ibinibigay na diskwento. The fact that walang control sa pagkuha ng senior citizens cards in the country, you could easily start a syndicate of senior citizens buying at the discounts that they need, lalo na sa supermarkets which napaka-thin ng margins ng mga supermarket. Number 2, hindi tax deductible sa amin ang mga discounts na binibigay namin. So we are shouldering it. Sagot naman ng National Commission on Senior Citizens, pwedeng gumawa ng database na accessible sa lahat ng merchants para sa monitoring. Sagot naman ng supermarket owners, matagal na nilang sinasabi na kailangan ng database, lalo na't yung ibang senior citizens, pinadadala lang ang kanilang ID at booklet sa mga bibiling kaanak. So we have no way of knowing whether senior citizen is still breathing or not, di ba? Parang ginagamit lang yung card kasi they're saying kawawa naman, senior na, pahirapan pa. But that's a privilege they're getting. May kapalit, you have to, at least report every year that I'm alive and kicking. Ipagpapatuloy naman bukas sa Kamara ang pagtalakay sa panukala. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. What's up mga kapatid? Kumalat kagabi sa social media ang naging verbal altercation ni Magnolia star Calvin Abueva at ang asawa ni SMB big man Moala Tautua sa tunnel ng MOA Arena pagkatapos ng Game 2 ng PBA Commissioner's Cup Finals. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng PBA ang pangyayari. Nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. Murahan at sigawan ang tumambad sa mga napadaan sa dugout pagkatapos ng Game 2 ng PBA Commissioner's Cup Finals kagabi. Ang nagkakainitan, sina Magnolia Hotshots forward Calvin Abueva at asawa ni San Miguel Beerman Center Mo Tautua na si Aida. Umabot pa sa puntong pilit ng pinaghiwalay ang magkabilang panig sa pinto na magitan ng ilang security at coaching staff. Reklamo ni Abueva, hinarangan at binastos daw siya ni Aida habang sinusundo niya ang kanyang asawa at mga anak. Dinipensahan din si Abueva ng kanyang asawa. Tayo mga wives, hindi natin pwedeng bastusin yung mga asawa. Pero sa kanyang Instagram story, sinabi ni Aida na si Calvin daw ang biglang nangharang sa kanya habang papunta siya sa banyo. Bigla na lang daw ngumisi at tumango si Abueva habang nakatayo sa daraanan niya. Tumanggi nang humarap sa aming kamera si Aida. Pero sa hiwalay na mensahe sa News 5, sinabi niyang sa kabila ng ginawa ni Abueva ay ayaw niyang namawalan ito ng trabaho. Payo niya, pumasok sa anger management classes si Abueva habang binabantayan ng Magnolia at PBA management. Si PBA Commissioner Willie Marshall naman, plano na raw na ipatawag ang magkabilang panig. Pero iimbestigahan muna nila ang buong pangyayari. Magagather muna kami ng mga videos, tapos na-check ko yung mga taong nandun nung nakakita. Tapos saka ko pa sila ipapatawag. Tignan ko muna kung anong magagather namin. At mag-usap kami ng technical committee ko today. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ni Abueva kaugnay sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Tingnan natin ano magiging desisyon ng PBA pero alam naman natin saan nanggaling ang tensyon sa frustration pagkatapos lumamang ang San Miguel Beermen ng 2-0 sa final series. Maganda agad ang panimula ng Beermen sa laro sa Game 3 at lumamang agad sila 31-16 sa first quarter. 28 points ang naging pinakamalaking lamang nila, 72-44 noong third frame. Nanguna para sa kanilang import na si Benny Boatwright na nagtala ng 34 points, 10 rebounds and 5 assists. Sumunod naman sa kanya si The Predator CJ Perez with 20 points, 6 rebounds, 4 assists and 5 steals. Sama mo pa ang 18 points and 14 rebounds si Junmar Fajardo, talagang naging dominante ang SMB kagabi. Nga pala mga kapatid, 11 straight games na ngayon ang winning streak ng Beermen dating back to the elimination round. Tingnan natin kung matuloy pa nila ang kanilang momentum sa Game 3 na gaganapin sa Wednesday. Huwag kayong alis mga kapatid, sports pa tayo mamaya. No.
2 motorsiklo kinaladkad ng van sa Baguio. At patay sa wildfire sa Chile, umakyat na sa higit 100. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa rin ang Frontline Pilipinas. Tutol ang mga dating gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa panawagan niyang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ayon naman sa isang opisyal, pwedeng kasuhan ng sedition ang dating Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sunod-sunod na kinontra ng mga dating miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang sinusulong niyang secession o ang tuluyang paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Sinabi ito ng Pangulo noong isang linggo na nauna na raw plano ni dating House Speaker at ngayon Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez. Ayon kay National Security Advisor at dating DILG Secretary Eduardo Año, ang lakas ng bansa ay nakasalalay sa pagkakaisa kaya dapat tanggihan ang sinumang nagsusulong ng pagkakawatak-watak. Hindi raw magdadalawang isip ang gobyerno na gumamit ng puwersa laban sa lahat ng magtatangkang humiwalay sa Pilipinas. Para naman kay Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr., mauuwi lang sa kaguluhan at hindi tayo uunlad kung magwawatak-watak ang bansa. Hinimok niya ang publiko na talikuran ang anumang uri ng destabilisasyon. Dating nagsilbing AFP Chief of Staff, Presidential Peace Advisor at COVID vaccine czar si Galvez sa ilalim ni dating Pangulong Duterte. Ayon naman kay Interior Secretary Benher Abalos na siyang MMDA chairman noong Duterte administration, hindi solusyon ang secession sa mga problema sa Mindanao. Ayon kay Camiguin Governor Xavier Jesus Romualdo, pwedeng kasuhan ng sedisyon ng dating Pangulo, maging si Congressman Alvarez. Possible na yung ginagawa or gagawin nilang campaign, kung magiging tumultuous pa siya, meaning magulo, and then if they parang outside legal means yung gagawin nila to prevent the national government from exercising its functions in Mindanao, which is yun yung purpose nila, is to secede. Yung actions nila may fall into the elements of sedition. Nang tanungin naman ng DOJ tungkol dyan, hindi pa sila makapagkomento kung may paglabag ba ang dating Pangulo. We don't want to prejudge anything. If there is a pending matter that is officially endorsed to the department, that is the only time that we can comment. So as of right now, we stick to our statement saying that we call for the unity of our people and to oppose sana itong call for cessation. Tiniyak naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang mandato ng DND na protektahan ang soberanya at integridad ng teritoryo ng Pilipinas. Ang PNP nanindigang walang puwang sa kanilang hanay ang usaping ihiwalay sa Pilipinas ang kahit na anong bahagi ng bansa. Be united. Let us not entertain these ideas. If there are any efforts of any secession or to secede from a portion of our country, parang hindi maganda, and it will only entail magulo na to a magnitude na siguro baka di natin kayanin. Binabantayan daw nila ang mga grupong nananawagan nito. Nagbabalita mula sa Frontline. Brian Castillo, News 5. Umapela si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa pagbasura ng piskalya sa reklamo niyang grave threats laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Personal na naghain ng petition for review si Castro sa tanggapan ng Department of Justice sa Maynila kanina. Kaugnayan sa umano'y pagbabanta ni Duterte sa buhay ni Castro sa isang programa sa SMNI. Hiling niya baligtarin ang desisyon ng Quezon City prosecutor na i-dismiss ang kanyang reklamo. Ayon kay Castro, ang mga alegasyon niya laban kay Duterte ay may sapat na ebidensya na dapat masilip. January 9 ang ibasura ng piskalya ang reklamo ni Castro dahil sa kakulangan umano ng ebidensya. Napaka-unfair noong naging desisyon. Hindi lang ito para sa akin, para din doon sa mga tao rin na nakaranas ng injustice. Abiso naman sa mga miyembro ng PhilHealth, madaragdagan ang inyong benepisyo simula February 14. 30% po ang itataas ng coverage rates para sa iba't ibang mga sakit. Ibig sabihin, mas malaki na ang sasagutin ng PhilHealth sa inyong bill depende sa sakit.
Sakop nito ang mga nagpapagamot laban sa tuberculosis, gayon din ang outpatient HIV/AIDS at animal bite treatment, pati na ang mga care package para sa mga bagong silang na sanggol at mga kapapanganak lang. Paliwanag ng PhilHealth, ginawa ito para makasabay sa inflation. Hindi naman kasama sa mga i-adjust na coverage rates ang mga bagong programa at mga tinaasan ang benepisyo sa nakalipas na 5 taon. Handa mga residenteng nakatira malapit sa nagalborotong Bulkang Mayon kapag kinakailangan lumikas, pero problemado sila sa kanilang kabuhayan. 4:37 ng hapon, kahapon, nagbuga ng maitim na abo ang Bulkang Mayon. Nagbagsakan din ang mga bato. Magtatatlong minuto na balot ng abo ang bunganga ng bulkan. Paliwanag ng PHIVOX, phreatic eruption na nangyari. Yan ay kapag nainitan ng magma ang tubig sa lupa. Makalipas ang halos isang buong araw, mas kalmado na ngayon ang bulkan. Ibig sabihin, bawal pumasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone sa paligid ng Mayon. Wala namang kinailangan lumikas dahil walang nakatira sa loob ng danger zone na yan. Pero kapag lumala ang sitwasyon, palilikasin na mga residente sa barangay Kirangay sa bayan ng Kamalig. Ang ilan nag-aalinlangan lumikas dahil sayang daw ang kanilang bahay at kabuhayan. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang Kamalig LGU sa PHIVOX. Mga kapatid, pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Yan ang Binondo. Pero bakit nga ba ito tinawag na Binondo? Ayon po sa ilang tala, hango ang pangalang yan sa katagang Binundok. Noong unang panahon kasi, as in panahon pa ng mga Kastila, ang lugar na ito sinasabing maburol o mabundok. Kailan ba ito nasimulang tirahan? Sinasabi namang 1594 nang maitatag ang lugar ng nooy Gobernador General na si Luis Perez Dasmariñas. Dito niya inilagay ang mga Chinese immigrant na na-convert nila para maging Kristiyano. Mula noon, tinawag na rin itong isang Chinatown. Dito rin kasi ang bagsak ng ilan pang mga mangangalakal na Chinese na karamihan ay galing sa Fujian province sa China. Sa tagal, ang mga Chinese na ito niyakap na rin ang pagmamahal sa Pilipinas at pagiging Pinoy. Chinoy na nga sila kung tawagin. 430 taon na ang nakararaan. Mas yumabong at mas yumaman pa ang kultura at kasaysayan ng Binondo. Kita yan sa kaliwat kanang mga negosyo at pagkaing Chinese na talaga namang binabalik-balikan at dinarayo. Patuloy itong ipagdiriwang at pag-alala na tulad ng K-alaman, ang pagmamahal sa kultura ay K-yamanan. K-okay. Susunod, basketball player sa Cebu City patay matapos ma-hit and run ng van. 2 motorsiklong nakaparada sa Baguio City kinaladkad ng van. At LGBT member na nag-viral noon matapos makipagbugbugan, may paresa na ngayon na dinarayo. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Inararo ng van ang 2 motorsiklong nakapark sa Baguio City. Ang mga salarin nagawa pang ayusin ang mga motor bago sumibat. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV na ito, madaling araw kahapon, sa bahagi ng Lower P. Burgos sa Baguio, nakaparada ang 2 motorsiklo sa gilid ng kalsada. Nakausli ang ilang bahagi nito. Maya-maya, bigla itong inararo ng van. Nahagip at kinaladkad nito ang mga motorsiklo. Bumaba ang 3 sakay ng van. Saka itinayo ang mga natumbang motorsiklo. Saka sumibat pero nasira na pala ang mga motor. Laking panlulumo naman ni Jake, isa sa may-ari ng motorsiklo, lalo't mahigit 100,000 piso ang bili niya sa kanyang motor. Ginagamit pa naman daw niya itong pang-deliver. Hindi na nga siya makakapagtrabaho
gagastos pa siya sa pagpapagawa ng motorsiklo. Panawagan niya sa mga hindi pa nakikilalang salarin. Sana pakita na siya kasi nakuha naman na namin ng plaka eh. Sana magpakita na siya kasi ang laking disturbo sa amin. Na-report na sa Baguio City Police Station 2 ang nangyari. Pero paalala naman ng mga otoridad, pumarada sa tamang parking space at wag lang sa mga gilid-gilid. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Patay ang isang motorcycle rider matapos mabangga ng isang SUV sa Cebu City. Ang nakabangga sa biktima, hinihinalang isang government vehicle. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Wala ng buhay at humandusay sa harap ng Redemptorist Church ang lalaking ito matapos mahit and run ng isang SUV sa Cebu City. Kinilala ang biktima na si Jeslar Oriel Larombre, 23 anyos at basketbolista para sa Don Bosco Grey Wolves. Ayon sa mga testigo, sasakyan na may nakalagay na for official use only at may sirena ang nakabangga kay Larombre. Binangga niya talaga. Tinawag ko pa na, sabi ko, sir, wag niyong iwan ang bata. Kasi kawawa naman siya dyan sa tapos marami na siyang dugo. Hindi man lang uminto yun sa Wala, diretso talaga siya, sir. Di na nakunan sa CCTV ang aktwal na disgrasya pero nakita ang pagdaan ng motor ng biktima kasabay ang nakabangga umano sa kanya na SUV. Walang helmet ang biktima na mangyari ang aksidente kaya nabagok siya at napuruhan sa ulo. Nadala pa sa ospital ang biktima pero namatay dahil sa internal hemorrhage o pagdurugo sa loob ng ulo. Patuloy pa ang investigasyon para matukoy kung sino ang nakabangga sa biktima. We are trying to fast-track really the gathering of CCTV along this area and we hope for the cooperation. Nagdadalamati ngayon ang pamilya nila Larombre. Panawagan nila sa nakabanggang motorista. Naot pa nga mo surrender na ka. I know, justice is prevail. Inaalam pa hanggang ngayon kung isa nga bang government vehicle ang nakabangga at kung sino ang sakay nito. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, nagpakita agad ng galing ang mga bagong manlalaro ng iba't ibang team sa pagbukas ng Philippine National Volleyball Federation Champions League. Nasa frontline ng balitang yan si Marty Bautista. Nagpakitang gilas kaagad ang bagong pasok na player ng Petrogas Angels sa Philippine National Volleyball Federation Champions League. Pinangunahan ni Phil-Am outside hitter Brooke Van Sickle ang opensa ng Angels sa laban kontra Philippine Army Lady Troopers. A lot of speed and power that goes into that attack. Sa likod ng kanyang 16 points, na-sweep nila ang Army in 3 sets. Final scores 25-11, 25-19, 25-19. I haven't been here very long. It's only been like 2 weeks, me being on the team, and it's going very, very well. I feel at home. The girls are super welcoming, the nicest people, and it's coming along very smoothly. Nagtapos sa 16 puntos si Van Sickle. See how they remain. Naging dikit naman pero sa sweep din na uwi ang second matchup sa pagitan ng Signal HD Spikers at Cherry Tigo Crossovers. Extended pa ang first and third set pero sa huli, Signal ang nangibabaw. What a block from Acuna! Final scores 28-26, 25-19, 27-25. Nanguna sa opensa ng HD Spikers ang hitter na si Vanny Gander na kumabada ng 15 puntos. Another set point save by the HD Spikers. Pero malaking tulong daw kay Gander ang bagong ace libero ng koponan na si Don Macandili Katindig. I think one thing that people don't know is also how vocal of a leader she is. She really teaches me, she corrects us, and she also asks us for help. So it's really nice because we all work as one. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. More volleyball news, magiging pro na si libero Maxine Wangko at siyang pinakabagong miyembro ng Akari Chargers. Huling naglaro si Wangko para sa FEU Lady Tamaraw sa UAAP kung saan naging importante ang role niya noong season 85. Papasok si Max sa Akari para kunin muna ang spot ni Justin Hazareno na nag-LOA muna para sa kanyang pagbubuntis. 5-6 natapos ang Akari noong nakarang All-Filipino Conference at siguradong gusto ni Max pagandahin pa ang kanilang performance. At yan ang mga pandiin ng sports news today. It's your sports Tito Mikey Reyes. Peace and love. Susunod, bumilib sa kwento ng nooy nag-viral na nabugbog na Becky. Pero ngayon, trending sa kanyang panalong pares.
Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. In high spirits ngayon ang Swifties. Lalo't bukod sa may bagong milestone at nabaling record sa Grammys, si Taylor Swift, may bago pa siyang ilalabas na album. Yan at ang iba pang eksena sa 2024 Grammys sa report na ito. From the iconic first public appearance since 2022 ng nag-iisang Celine Dion to another historic moment. And the Grammy goes to Taylor Swift. Si Taylor Swift ang kauna-unahang artist ever na nakakuha ng Album of the Year Award sa Grammys ng 4 na beses. Para yan sa huli niyang album na Midnights. Naungusan ni Taylor ang ilang music icons na sina Stevie Wonder, Paul Simon at Frank Sinatra. All I want to do is keep doing this. So thank you so much for giving me the opportunity to do what I love so much. Mind blown. Thank you so much. Bukod dito, wagi rin nag-Midnight si Taylor bilang Best Vocal Pop Album. For another treat naman sa ating Swifties, si Tay-Tay all set na para ilabas ang bago niyang album na The Tortured Poets Department. Isa pang nagdiriwang ngayon. Then remembered, I just won my first Grammy! Sa wakas, nanalo rin ng Grammy ang pop star na si Miley Cyrus. Para naman sa kanyang awiting Flowers na itinanghal na Record of the Year. Big winner din sa Grammys ngayong taon sina Billie Eilish para sa kanyang Song of the Year na What Was I Made For? At si Victoria Monet na nakilala bilang Best New Artist. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Eto pa nga, nagpasiklab ang ilang OPM icons at iba pang OG ASAP ladies sa pagdiriwang ng 29th anniversary ng longest-running musical variety show na ASAP Natin To. Ang ilang tagpo sa kanilang masayang selebrasyon sa Frontline report ni News 5 digital producer Von Belinario. Better than ever ang longest-running musical variety show sa bansa na ASAP Natin To. At sa kanilang 29th anniversary, balik sa pakikisaya ang live studio audience after more than 4 years. Isa sa mga talagang hiniyawan ang special appearance ng ilang OG ASAP ladies. Tulad ni na Pops Fernandez, Jolina Magdangal, Nikki Valdez, Rosel Nava at Lindsay Custodio. As usual, concert feels pa rin to the highest level ang ASAP with the OPM icons tulad ni ng Martin Rivera, Jasha Padilla, Ogie Alcacid at Regine Velasquez. I always wish na talagang hanggang finish line katapusan ng ASAP, sana nandun pa rin ako. Kasi talagang it has a special place in my heart. Imagine 29 years. It's a blessing to be with my dear friends who are not only excellent singers but excellent people. Ang pioneer host ng programa na si Martin Rivera, thankful sa makulay na mga taon ng programa. Kabilang na ang pag-air nito sa TV5 mula noong 2021. I never say die. We don't. We've been through so much. I don't have to repeat all that to you all, but we've been through so much. There's a word that we use so loosely, and it's called loyalty. I think we practice that here on ASAP, and a lot of us who come in, stay in, don't really ever leave. And when we leave, we always want to come back. Speaking of comeback, nagbalik sa ASAP stage si Billy Crawford matapos ang halos 5 taon. Yes, it does feel great to be back home. Parang nagbakasyon lang ako ng saglit, tapos bumalik ako. Kasabay ng anniversary ng ASAP ang birthday celebration ni Martin. Kaya naman isang all-star tribute ang ibinigay sa Concert King. Nagbigay-pugay rin sila sa namayapang executive ng Dreamscape Entertainment na si Deo Endrinal. Isa si Deo sa mga bumuo ng ASAP almost 3 decades ago. This legacy, this show
from now on in memory and in the spirit of Deo and their nun. Tuloy-tuloy lang ang Sunday afternoon party ng ASAP Natin To sa TV5. Nagbabalita mula sa frontline, Von Belinario, News 5. Viral noon, viral ulit ngayon ang isang Becky na umasenso sa buhay. Kung dati nasangkot siya sa bugbugan, ngayon may ari na siya ng paresan. Affordable at masarap ang kanyang pares na talaga namang dinudumog. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Walang kapares ang tindang pares ni Deo Balbuena o mas kilala bilang Diwata. Naalala ba ninyo siya? Closer look? Ano, mukhang pamilyar na ba? Kung hindi, heto siya noon. Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na mukhang kawatan. Taong 2016 nang mag-viral si Diwata nang mapatrouble siya nang sitahin ng mga kaibigang nagpapat session sa ilalim ng tulay sa Pasay. Nauwi yan sa sakitan. Nang ganda-ganda na mukha ko, sinira mo. Dapat sa'yo talaga makulong. Pero past is past na raw dahil ngayon, level up na si Diwata. Ang baklang nasa inyong harapan, baklang dati nabugbog pero ngayon dinudumog na po. Pak! Ang taray! Tila may magic na dala ang parisa ni Diwata na talaga namang in demand. Paano ba namang hindi dudumugin kung sa halagang 100 pesos may only rice ka na, may malutong na chicharong bulaklak ka pa, may litsyong kawali at meron pang soft drinks. Sold na sold ang mga customer na ang iba galing pa sa malalayong lugar. Sobrang haba ng pila kanina tapos sobrang init. Kaya tiis para makakain lang. Sobrang sarap po ng pares ni Diwata eh. The best po yung pares. Malayo pa, pero malayo na ang narating ni Diwata kumpara noon na kung ano-anong trabaho ang pinasok niya para lang may makain. Nag-construction worker pa nga siya. Dumating pa raw sa pagkakataong gusto niyang sumuko sa hirap ng buhay. Pero mas pinili niyang lumaban. Actually ngayon, naiiyak nga ako, pinalabanan ko lang. Hindi, nakakasad naman din talaga, pero ganun lang talaga. Siguro kasi hindi naman ako pinanganak na mayaman, di ba? Kami naman talagang mahirap na yung pamilya na pinanggalingan ko. Pero kailangan talaga ang pag-asenso ng tao, yung tutunan ko. Depende lang din talaga sa abilidad mo sa buhay at diskarte mo. Dagdag pa ni Diwata, kasama niya sa pag-asenso ang mga dati na ring tumira sa ilalim ng tulay gaya niya. Pero kinailangan nilang lumipat ng pwesto, lalo't kamakailan lang ay nadamay sa clearing operations. Kaya ang next target ni Diwata, makahanap ng permanenteng pwesto para masabi niyang bonggang-bongga na ang kanyang pares overload. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Wow! Yun. Ang tasay! At meron na siyang isa pang branch sa Commonwealth Quezon City. Uy, Meron na rin siya. Pasay Commonwealth. Nandiyan na rin yung kotse na yun. May kotse na siya. Feeling ko. Galing dyan, mag-franchise na yun. Ayun ang maganda dyan, mag-franchise. Uy, may babatiin tayo. May nanalo ng award dito. Oo nga. Talaga? Sino ang nanalo ng award? Yes! Dito. Emerging. Angkor, emerging. Emerging Tito. Kanino galing? Salamat. Sa Trinity. Thank you very much, Trinity Asia College. Makikita ko kayo sa Feb 15. Wow! Yan, at yan po mga balita at impormasyong dapat nyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi.